Dear Miss Kay, itago niyo na lang po ako sa pangalang Celeste. 41 anyos. Nais ko lang ibahagi ang aking istorya ng buhay sa inyo pong channel, Miss Kay, hindi para hamakin. Sa totoo lang, ako na yata ngayon ang pinakamasamang ina sa lahat. Dahil sa nagawa kong magpabuntis sa asawa ng aking anak na ngayon ay isang OFW. Paano ko sasabihin sa kanyang pagbabalik dito sa Pinas na ang kanyang ina ay nagdadalang tao at ang ama nito ay walang iba kundi si Arthur, ang kanyang mister. Alam kong maraming magagalit sa akin pero titiisin ko dahil alam kong pagbali-baliktarin ko man ang mundo, kasalanan ko pa rin ang lahat. Isa po akong guro sa isang pampublikong paaralan sa aming lugar. Kung may isang bagay man na masasabi kong ipinagmamalaki ko, iyon ay ang pagpapalaki ko sa anak kong si Celine ng maayos kahit ako lamang mag-isa. Naitaguyod ko siya at napag-aral. 17 anyos pa lamang po ako nang mabuntis ako ng una kong nobyo. Bata pa ako noon. Madaling maniwala sa mga matatamis na salita at mga pangakong hindi naman pala kayang panindigan. Nung malaman niyang buntis ako noon, bigla na lang siyang nawala. Para akong naiwan sa gitna ng kalsada, walang masandalan kundi ang sarili ko. Maraming nanghusga, marami ang nagsabing sinira ko ang kinabukasan ko. Pero sa kabila ng lahat, pinili kong lumaban. Tinapos ko ang pag-aaral ko habang buntis. Hindi naging madali. Maraming gabing umiiyak ako sa pagod at takot sa hinaharap. Pero tuwing mararamdaman kong gumagalaw sa tiyan ko ang anak ko noon, nagkakaroon ako ng lakas ng loob. Nang ipanganak ko si Celine, doon ko naintindihan kung ano ang tunay na pagmamahal. Nakagraduate ako ng college at nakapagtapos ako sa kursong education. Lumaking maganda si Celine, kamukha ng kanyang ama. Maputi, matangkad. Pero higit sa pisikal na anyo, ipinagmamalaki ko ang talino at kabaitan niya. Maaga pa lang, nakita ko na ang dedikasyon niya sa pag-aaral. Siguro dahil nakikita niya kung gaano ko nagsumikap. Natuto rin siyang mangarap. Hindi na ako nag-asawa pagkatapos nun. May mga naging boyfriend naman ako, oo, pero wala akong pinasok na seryosong relasyon. Palagi kong inuuna si Celine. Ayokong maranasan niya ang pakiramdam na mapalitan o hindi maging sapat. Mas pinili kong manatiling ina sa kanya bago maging babae. Habang tumatagal, nasanay na rin naman akong kami na lang dalawa. Sanay akong ako ang nagdidesisyon, ako na ang gumagastos, ako ang sumasalo ng lahat ng problema. Naging matatag ako sa paglipas ng panahon, pero sa likod ng tibay na iyon, may mga gabing pakiramdam ko may kulang. May mga sandaling gusto ko ring may kayakap. May makausap tungkol sa pagod ko. May makaramdam na hindi lang ako guro o ina, kundi isang babae pa rin na nangangailangan ng suporta ng isang lalaki. Nang makatapos si Celine ng kursong edukasyon tulad ko, hindi na ako nagulat nang gusto niyang sundan ang yapak ko. Naging guro rin siya, masipag at mapagmahal sa mga estudyante. Natural na may galing sa pagtuturo. Pero hindi siya nakontento. Mas pinili niyang magtrabaho abroad bilang guro. Mas malaki raw ang sahod, mas maraming oportunidad. Bago siya umalis, nagpakasal muna sila ng nobyo niyang si Arthur. Si Arthur ay mas matanda sa kanya ng ilang taon. 31 taong gulang to. Isang pulis. Matangkad na lalaki. Moreno. Matikas ang tindig. Nung una ko siyang makilala noon, ramdam ko na may respeto na siya sa akin. Magalang siyang magsalita, maayos makitungo, at alam kong mahal na mahal niya ang anak ko. Bilang ina, yun lang naman ang tangi kong kagustuhan. Ang may lalaking mag-aalaga at magmamahal kay Celine nang higit pa sa kaya ko.
Simple lang ang naging seremonya ng kasal nila. Ilang buwan pagkatapos noon, umalis na si Celine papuntang ibang bansa. Nagdesisyon sila na wag munang mag-anak. Mas gusto raw muna nilang mag-ipon para pagbalik niya, tsaka sila bubuo ng pamilya. Naintindihan ko yon. Praktikal lang siguro ang anak ko dahil na rin sa hirap ng buhay ngayon. Dahil sa setup ng trabaho ni Arthur, naging kakaiba ang takbo ng buhay namin sa bahay. At dahil isa lang naman ang bahay namin, dito siya umuuwi tuwing day off niya. Sa simula medyo nailang pa ako. Lalaki pa rin siya. Pero kahit wala si Celine noon, malinaw sa amin ang hangganan. Hanggang sa 3 taon nang nasa abroad ang anak ko. 3 taon ding gano'n ang sistema. Simple lang naman kaming dalawa. Pag nasa bahay siya, nagkukwentuhan lang kami tungkol sa aming kanya-kanyang trabaho. Minsan napapahaba ang usapan. Hanggang sa hindi ko na lamang namalayan, Miss Kay, kung kailan ako nagsimulang maging komportable sa presensya niya. May mga pagkakataon na napapansin ko na ang sarili kong tumatawa ng mas malakas kapag siyang kausap ko. May mga sandali rin na nauhuli ko ang sarili kong inaayos ang buhok, nagpapabango bago lumabas ng kwarto kapag alam kong nasa sala siya. Pinagsabihan ko ang sarili ko. Mali, hindi dapat. Pero tao lang ako. Babae lang ako. Sa loob ng napakahabang panahon, nakalimutan kong ako ay isang babae pa rin. Sanay ako dahil matatag akong babae. Sanay ako sa mga responsibilidad ko. Pero kapag kasama ko si Arthur, may parte sa akin na nakakaramdam ng kakaibang init. Kapag nagkukwentuhan kami tungkol sa nakaraan ko, tungkol sa pagiging batang ina, sa takot, sa panghusga ng tao. Tahimik lang siyang nakikinig. Minsan nga sasabihin pa niya, bilib na bilib talaga ako sa inyo, ma. Napakatapang ninyo. Isang simpleng salita lamang yon, pero sa tuwing binibigkas niya yon, may kung anong kumikirot sa dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Hanggang sa hindi ko akalaing darating ang panahon na ang simpleng pagsasama namin sa iisang bubong ay magiging simula ng mas komplikadong damdamin. Hindi ko to pinlano. Kung may nagsabi sa akin noon na mahuhulog ako sa sarili kong manugang, baka tawanan ko lang. Pero heto ako ngayon. Nagsisimulang aminin sa sarili ko na may nagbabago sa akin. Hindi ko pa alam kung saan hahantong ang lahat. Basta ang alam ko lang, sa likod ng pagiging guro, pagiging ina, at pagiging matatag na babae, ang puso ko, unti-unting nagigising sa isang damdamin na matagal ko nang hindi nararamdaman. Hanggang sa isang gabi, umamin siya sa akin. Nasa kwarto ako noon, nakaupo sa gilid ng kama habang nagbabasa ng mga papeles ng estudyante. Napakatahimik na noon. Week off ni Arthur, kaya alam kong nasa sala yon at nanunood lang ng TV. Naka-short lang ako noon at maluwag na t-shirt. Hindi ko naman kailangang mag-ayos. Sanay na ako na kami lang dalawa. Nang bigla na lang bumukas ang pinto, hindi siya kumatok noon. Napatingin ako agad. Arthur, may kailangan ka ba? Tanong ko. Nakatayo siya sa may pintuan. Seryosong mukha niya. Iba yung titig niya sa akin noon. Ma, mahina niyang sabi. Tapos parang nagbagong isip niya. Celeste. Nagulat ako nung marinig ko na pangalan ko lamang ang binanggit niya. Anong ginagawa mo dito? Pag-uulit ko pa. Pilit pinapakalma ang sarili ko. Lumapit siya noon ng dahan-dahan hanggang sa magkaharap na kami. Nakaupo pa rin ako noon sa kama habang siya'y nakatayo, pero parang ako ang mas nanginginig. Doon siya umamin. Hindi ko na ho kaya, sabi niya. Anong hindi mo na kaya? Pakunwari kong tanong, pero alam ko na may kung anong mangyayari ngayon. Huminga siya ng malalim noon. Hindi ko alam kung kailan nagumpisa. Pero kasalanan ba na magkagusto ko sa inyo? Pag-amin niya noon.
Parang tumigil ang mundo ko. Arthur, tigilan mo nga yang pakinggan niyo muna ako. Bagya siyang yumuko para magpantay ang mukha naming dalawa. Ilang taon nang wala si Celine. Ilang taon na imbis siyang kasama ko, ikaw ang naging kasama ko. Napakurap ako. Arthur, hindi tama yung sinasabi mo. Ilang beses kong sinabi sa kanya na umuwi na siya. Na kaya ko na siyang bigyan ng maayos na buhay dito, pero ayaw niya. Wika niya na may halong sama ng loob ang boses niya. Hanggang ngayon, pilit kong pinipigilan ang sarili ko dahil ina ka niya. Bumilis ang tibok ng puso ko noon. Arthur, lumabas ka na sa kwarto ko please. Sabi ko pero parang hindi niya ako naririnig. Hindi siya umalis. Hindi ko na kaya. Sa bawat araw na magkasama tayong dalawa, lalo kitang gustong hawakan. Napahawak na ako nun sa kama. Tumigil ka. Alam kong mali. Nanginginig na rin ang boses niya. Pero mahal kita, Celeste. Minahal kita. Hindi ko alam kung bakit. Pero dahil sa araw-araw kitang nakakasama, unti-unti akong nahulog sa'yo. Ilang taon lang naman ang agwat ng edad natin. Hindi naman malabo na ma-fall ako sa'yo, hindi ba? Pinilit kong labanan ang sarili ko nun, Miss Kay. Alam ng Diyos. Pinilit kong pauwiin si Celine para mabaling ulit sa kanya tong nararamdaman ko. Pero ayaw niyang bumalik. Alam niyo yan. Hindi pa raw sapat ang ipon. Para saan pa't nagpakasal kami kung magkalayo naman kaming dalawa. At ngayon tuluyan ang nawala ang nararamdaman ko para sa kanya. Anong gagawin ko? Parang may kung anong nabasag sa loob ko noon. Ilang taon na. Ilang taon ko na ring tinatago ang nararamdaman ko para sa'yo. Arthur, hindi mo alam yung sinasabi mo. Sabi ko sa kanya, alam ko. Dahan-dahan siyang lumuhod. Pero hindi to basta-basta. Ikaw ang kasama ko sa pagkainan. Ikaw ang kausap ko sa gabi. Ikaw ang nakakaintindi sa pagod ko. Ikaw ang nagluluto. Ikaw ang nag-aalaga kapag may sakit ako. Hindi ko to pinlano. Kusa ko tong naramdaman. Manugang kita. Paalala ko, babae ka rin. Lalaki ako. Sagot niya agad. Napatingin ako sa kanya. Sa mga mata niyang punong-puno ng pagnanais at pagkalito. Ano bang ginagawa natin, Arthur? Nanginginig kong tanong. Lumapit siya. Nasa pagitan na siya ng tuhod ko. At ramdam ko na ang init ng katawan niya kahit hindi pa siya dumidikit. Hindi ko na kayang magpanggap. Tuwing nakikita kitang nakangiti, tuwing naririnig ko ang boses mo, gusto kitang angkinin. Tumigil ka. Tama na, Arthur. Pero dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ko at hindi ko yun inalis. Sige, sabihin mo na wala kang nararamdaman sa akin. Hamon niya at aalis ako ngayon din. Pero hindi ako nakapagsalita, Miss Kay. Kasi alam ko sa sarili ko na may nararamdaman din ako sa kanya. Pero natatakot ako dahil asawa siya ng anak ko. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero sa araw-araw na kasama ko siya, sa araw-araw na inaasikaso ko siya, doon nagsimula ang lahat. Celeste, bulong niya. Iba na ang tono. Mas malambing pero mas mapanganib. Arthur, mahina akong sabi. Hayaan mo muna. Hayaan mo munang maging masaya tayong dalawa. At bago ko pa mapigilan ang sarili ko, lumapit siya at hinalikan ako. Sa unang segundo, nagdigas ako. Parang gusto ko siyang itulak. Pero nang maramdaman ko ng tuluyan ang labi niya sa akin, may kung anong matagal nang nakatago ang sumabog. Binaba ko ang kamay ko sa balikat niya. At hindi ko siya tinulak. Hinalikan niya ako ulit ng mas mariin. Yumakap siya sa akin. At doon ko tuluyang naramdaman ang init ng katawan niya laban sa akin. Celeste, bulong niya sa pagitan ng halik. Sabihin mo lang kung ayaw mo. Pero hindi ko sinabi. Sa halip, humawak na ako sa kanya.
Hindi ko alam kung saan napunta ang lahat ng prinsipyo ko, Miss Kay. Ang lahat ng takot ko. Ang alam ko lang ng mga sandaling yon, hindi ako ina. Hindi ako guro. Isa lang akong babae na matagal nang nauuhaw sa atensyon, sa lambing, at sa pagmamahal ng isang lalaki. Arthur, ang anak ko. Sabi ko sa kanya pero yakap ko na siya. Kalimutan muna natin. Muli niya akong hinagkan noon at mas lumalim pa yon. Hanggang sa napahiga na ako sa kama. At sumunod siya. Yakap niya ako ng mahigpit na para bang takot siyang mawala ako. At nang gabing yon, bumigay ako sa kanya, Miss Kay. Hindi dahil mahina ako. Hindi dahil wala akong konsensya. Kundi dahil sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, may lalaking nagsabi sa akin na mahal niya ako. Na ako ang gusto niya. Na ako ang pinipili niya. At sa yakap-patalik na iyon, tuluyan itong sinira ang pagtitiwala ng anak ko sa akin. Alam kong simula pa lamang iyon ng mas malaking kasalanan. Pero sa gabing iyon, pinili kong wag munang isipin ang bukas. Ang iniisip ko lang ay ang mga braso niyang nakapalibot sa akin at ang katotohanang hindi na kami pwedeng bumalik pa sa dati. Hindi ko alam kung kailan naging normal ang mali. Pagkatapos ng gabing yon, nanapo na namin ang pangangailangan ng isa't isa. Sana'y umiwas na kami. Sana'y bumalik kami sa dating sistema, ang manugang at biyanan. Pero kabaliktaran ang nangyari dahil mas lalo pa kaming nagkalapit. Tuwing week off niya, parang may sarili kaming mundo. Kaming dalawa sa loob ng bahay. Siya nga ang nagluluto minsan. Simpleng usapan sa mesa, pero may mga tingin na may ibang ibig sabihin. Sa gabi, sabay na kaming nanunood ng pelikula. Magkatabi at magkayakap. Minsan magkahawak pa ng kamay. Unti-unti parang kami na talaga ang mag-asawa. Napakasaya. Yun ang salitang hindi ko maitatanggi sa inyo, Miss Kay. Matagal ko nang hindi naramdaman ang ganong klase ng saya. Yung tipong may lalaking naghihintay sa yung umuwi galing trabaho. Pag uwi mo, may yakap na naghihintay sa'yo. At may lalaking nagsasabing, "Na-miss kita." Kahit ilang oras lang naman kaming hindi nagkita. Para kaming sabik na sabik sa isa't isa. Pero sa likod ng saya, may aninong laging nakasunod. Ang anak kong si Celine. Tuwing tatawag ang anak ko mula abroad, bigla kaming bumabalik sa realidad. "Ma, kumusta kayo ni Arthur?" Masigla niyang tanong sa tuwing magkakausap kami through video call. "Ayos lang kami dito." Sagot ko, na pilit pinapatatag ang boses. "Busy sa school, ikaw anak?" Nakikita ako sa screen ang ngiti niya. Ang paniniwalang maayos ang lahat sa bahay. Minsan sumisingit si Arthur. "Ingat ka dyan," sasabihin niya. "Huwag ka masyado magpagod." Ngingiti lamang si Celine. "Na-miss ko na kayo." Pero sa bawat miss ko na kayo, may kumikirot sa dibdib ko. At pagkababa ng tawag, kadalasan natatahimik kaming dalawa. Hanggang sa lalapit siya sa akin. Yayakapin niya ako mula sa likod habang nasa kusina kami o kaya sa kwarto. Ilalapat niya ang baba niya sa balikat ko. "Alam mo ba, Celeste?" Mahina niyang sabi noon isang gabi matapos kong makipag-video call kay Celine. "Ano yun?" Tanong ko. Pero ramdam kong mabigat ang sasabihin niya. Gustong-gusto ko nang sabihin kay Celine ang katotohanan. Napalingon ako agad. "Ano?" "Na ikaw ang mahal ko." Diretso niyang sabi. Na hindi ko sinadya. Baka sakaling maintindihan niya. Nanlamig ako noon. Wag na wag mong gagawin yan, Arthur." "Bakit hindi? Ayoko nang magsinungaling. Habang buhay." Masasaktan siya, Arthur. Humarap ako sa kanya. Anak ko siya. Ayoko namang masaktan siya. "Alam ko." Hinawakan niyang mukha ko. "Pero anong gagawin natin? Hanggang kailan tayong magtatago?" Hindi ako agad nakasagot. "Paano pag bumalik siya?" Tanong niya, mas mabigat ang boses.
Gayong hindi ko na siya mahal. Ano, magpapanggap ako? Arthur, halos pakiusap ang tonong sabi ko. Celeste, hindi ko na kayang balikan ng dati. Alam mo namang tuluyan nang nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Pero asawa mo siya. Asawa mo pa rin siya. Sabi ko kahit ako mismo ay nahihirapan din. Sa papel oo. Huminga siya ng malalim. Pero ang realidad, ikaw ang kasama ko. Parang ikaw ang naging asawa ko. At ngayon ikaw ang mahal ko. Hindi pwede yun eh. Mali. Alam mo yan, Arthur. Pulis ka. Alam kong alam mo na mali ang nangyayari sa atin. Pero kahit ganun ang usapan namin, hindi pa rin kami naghiwalay ni Arthur. May mga gabi nga hawakan niyang kamay ko at hihilahin ako palapit. Kalimutan mo na. Hayaan mo na muna. Isipin muna natin na ngayon. Yun ang sasabihin niya. At doon, sa loob ng 4 na sulok ng silid, nakakalimutan ko ang problema. Ang pagiging ina ko. Ang tama. Alam kong maraming magsasabi sa inyo na isa kang guro. Dapat ginamit mo yung utak mo. Pero mahirap. Dahil tao din ako. Babae ako. At sobrang hirap ng pinagdadaanan ko. Mabilis lumipas ang mga araw, ang mga linggo, ang mga buwan. Naging routine na ang lahat. Sa gabi, para kaming mag-asawa na sabik sa isa't isa. Gabi-gabi may nangyayari sa amin. Sa labas, normal ang lahat. Guro sa umaga, siya pulis na may duty. Sa mata ng iba, maayos ang pamilya namin kahit malayo si Celine. Pero sa loob ng bahay, ibang kwento. Unti-unti, naging mas magaan ang pakiramdam ko. Naging mas masigla ko. Pag pumapasok ako ng trabaho, masiglang-masigla ko. Pag uwi ko, may nag-aabang sa akin. May nagmamahal sa akin sa paraang matagal ko nang hindi naranasan. Masaya ka ba? Tanong niya habang magkatabi kami habang nakahiga. Sa tingin mo, sagot ko ng may ngiti. Gusto ko lang marinig mula sa'yo. Ngumiti ako. Oo naman. Masaya ako sa'yo. Tapos sinahaplos niyang buhok ko. Hindi ko pinagsisisihan na nangyari to sa atin. Sigurado ka ba? Tanong ko. Siguradong sigurado ko. Lalo na sa'yo. Sa mga sandaling yon, pinipili kong maniwala. Pinipili kong isipin na may karapatan din akong sumaya. Na hindi ako habang buhay dapat magparaya. Na minsan baka pwede ko rin piliin ang sarili ko kahit alam kong mali ang ginawa ko. Pero may mga gabi ring hindi ako makatulog. Iniisip ko ang mukha ni Celine. Ang pagtitiwala niya sa amin. Natatakot ka ba? Tanong ni Arthur nang minsang mapansin niyang tahimik ako. Oo, pag-amin ko. Saan? Sa araw na babalik siya. Natahimik siya noon. Dahil pareho naming alam, darating at darating ang araw na iyon. At kapag dumating yon, hindi na sapat ang yakap. Hindi na sapat ang mahal kita. Pero sa ngayon, pinipili muna naming maging masaya. Pinipili muna naming mabuhay sa pagitan ng tama at mali. Isang Sabado ng hapon, nagyaya si Arthur. Labas tayo, sabi niya habang nakaupo kami sa sala. Kahit ngayon lang, minsan lang. Tayo? Tanong ko na may halong ka ba? Oo, i-date naman kita. Hindi ba pwede? Gumiti siya. Nag-isip ako sandali. Delikado eh. Baka mamaya may makakita. Pero sa loob ko, gusto ko. Dahil gusto kong maranasan ang bagay na hindi ko naranasan. Ang ligawan, ang kiligin, ang i-date nang walang iniintinding iba. Nagpalit ako ng simpleng damit. Yung sakto lang. Nang makita niya ako, ngiting-ngiti ang loko. Ang ganda mo ha. Sabi niya diretso. Tumigil ka nga. Sagot ko pero hindi ko napigilan na mapangiti. Nanood kami ng sine sa mall na medyo malayo sa amin. Umupo rin kami sa pinakalikod. Magkatabi kami. Habang tumatagal, dahan-dahan niya nga hawakan ng kamay ko. Hindi ko yun aalisin. Para kaming mga estudyanteng nagtatago. Tahimik na nagtatawanan sa maliit na eksena.
Minsan titingnan niya ako. Ano? Sasabihin ko, mas maganda ka pa sa pinapanood natin. Sasagot niya sa akin, bolero ka talaga. Hindi, nagsasabi ko ng totoo. At doon, hahalikan niya ako paminsan-minsan. At syempre, hindi rin mawawala ang pagiging pilyo niya. Pagkatapos naming manood noon, pumunta kami sa isang maliit na restaurant. Doon ko siya natitigan ng matagal. Sa totoo lang, napakasimpleng lalaki lang ni Arthur. Moreno, matangkad. Hindi siya yung tipong napakagwapong lalaki. Normal lang. Doon ko naisip, bakit naman sa dinami-rami ng lalaking mamahalin ko ulit? Bakit naman sa asawa pa ng anak ko? Masaya ka ba? Tanong ko. Oo, lalo na kasama kita. Hindi ka ba natatakot? Kasama ka? Hindi, sagot niya agad. Gabi na nang makauwi kami. Sa loob ng bahay, mas lumalalim ang pakiramdam namin sa isa't isa. Na para bang hindi na kami nagtatago. Na pinili na talaga namin ang isa't isa. Kung ganito na lang sana palagi. Sabi niya habang yakap ako sa kwarto. Kaso hindi pwede. Sagot ko. Mabilis lumipas ang mga linggo. May mga pagkakataong lumalabas ulit kami. Para kami magkasintahan na walang iniintinding pagkakamali. Hanggang sa napansin ko ang pagbabago sa katawan ko. Una, madalas akong antukin. Minsan nahihilo na ako sa classroom. Inisip ko stress lang. Isang umaga, habang nagtuturo, bigla akong napaupo. Umiikot talaga ang paningin ko noon. At pagdating ko noon sa bahay, doon ako kinabahan. 41 na ako. Hindi pwedeng magbuntis pa ako sa edad kong to. Hindi naman siguro. Bulong ko sa sarili ko noon. Pero may takot ng gumagapang sa dibdib ko. Kinabukasan, agad-agad, dumaan ako sa butika. Hindi ko nga alam kung paano ko nabili ang pregnancy test nang hindi nanginginig ang kamay ko. Mag-isa ako sa banyo nang gawin ko yun. Naririnig ko lang ang tibok ng puso ko na napakalakas. At ilang minuto, 2 guhit Miss Kay ang bumulaga sa akin. Napaupo na ako nun sa gilid ng banyo. Hindi. Halos lumabas ang boses ko. Menopausal baby. Yun agad ang pumasok sa isip ko. Alam ko ang termino na iyon. Ang mababaeng nasa edad ko na nabubuntis pa bago tuluyang magmenopause. Hindi ko inasahan. At lalong-lalo na Miss Kay, hindi ko pinaghandaan. At higit sa lahat, hindi dapat to mangyari. Umupo ako doon ng matagal. Hawak lang ang maliit na test kit na parang may bigat na 1 tonelada. Anong gagawin ko? Anong sasabihin ko kay Arthur? Anong mangyayari kapag nalaman ni Celine? Pag-uwi ni Arthur noon, napansin niya agad ang mukha ko. Oh, anong meron? Tanong niya. Lumapit siya agad. Hindi ako nakapagsalita, basta inabot ko na lang yung test kit. Tinitigan niya yun. Ilang segundo. Celeste, mahina niyang sabi. Tumango ako. Buntis ako, Arthur. Sa edad kong to, oo, buntis ako. Diretso kong sabi. Hindi ko alam kung anong aasahan ko sa kanyang reaksyon. Galit, takot o baka pagsisi. Pero umupo siya sa harap ko at hinawakan ng 2 kamay ko. Sigurado ka na ba? Tumango ako. Napahinga siya ng malalim. Anong nararamdaman mo? Tanong niya. Takot. Takot. At hindi ko na napigilan ang luha ko. Ito ang kinakatakutan ko. Dahil may batang nabuo, may batang darating. Paano tayo, Arthur? Paano ang anak ko? Paano si Celine? Tatahimik siya. Anong gusto mong gawin? Tanong niya. Hindi ko alam. Kaya ko ba to? Sa edad ko, kakayanin ba ng katawan ko? At kung ilalabas ko sa mundo, paano ko ipapaliwanag sa lahat? Kawawa ang bata. Hinaplos niya ang kamay ko noon. Pero anak ko yan. Anak natin. Hindi kita iiwan. Sagot niya agad. Madaling sabihin yan ngayon.
Pero kapag bumalik si Celine, kapag nalaman niyang lahat, sa tingin mo kaya nating harapin? Paano? Pabulong kong sabi. At doon, wala siyang maisagot. Doon ko naramdaman na kahit gaano kami kasaya, may realidad na hindi na namin kaya pang takasan. Ngayong may batang nabuo sa loob ko, hindi ko alam o hindi na lang to tungkol sa pag-ibig namin. Tungkol na to sa buhay niya. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, hindi ko alam kung alin ang mas malakas. Ang pagmamahal ko ba kay Arthur o ang takot ko sa magiging kapalit nito. Lumipas pa ang mga araw, madalas na akong tulala. Sa totoo lang, Miss Kay, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Hirap na ako. Stress ako sa pagbubuntis ko. Ayoko sanang isipin pero hindi ko magawa. At alam kong magiging delikado to sa aking pagbubuntis. Sa ngayon po, 2 months na ang tiyan ko nang isulat ko to. Maalaga si Arthur. Lahat ginagawa niya. Pagluluto, paglalaba, siya na ang gumagawa. Sa totoo lang naaawa ko sa kanya. Ayokong masira ang pangalan niya. Ayokong masira siya. Hanggang ngayon hindi ko alam ang gagawin ko. Wala pa namang binabalita si Celine kung kailan siya uuwi. Pero natatakot ako sa maaaring sabihin ng iba. Lalo na't isa akong guro na dapat nagbibigay ng magandang ehemplo sa aking mga estudyante. Pero heto ako ngayon, lugmok na lugmok. Ang plano ko ay umalis. Lalo't magbabakasyon na. Pwede muna siguro kong umuwi sa mga kapatid ko. Gusto kong iwan si Arthur. Kahit mahal na mahal ko siya. Kahit alam kong masakit sa akin ang gagawin ko. Ito po ang aking kwento, Miss Kay. Maraming salamat po dahil kahit papaano sa inyong programa, gumaan ang pakiramdam ko. Nailabas ko ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Hanggang dito na lamang po ako. Nagmamahal, Celeste.